Aifa, anak. Pa si Mama? Anak, inatake yung mami mo eh. Kaya dinala namin sa ospital dito sa La Union. Paano na pong lagay niya? Hindi siya makapagsalita dahil nilagyan ng tubo yung bibig niya eh. Pa, gusto ko po siyang makausap. Paano nga, anak? Paitapat niyo po yung telepono sa tenga niya. Tapos, gusto ko pong marinig niya yung boses ko. Pa, sige na po, please. Sandali, ha? Anak, sandali lang. Si Aifa, anak mo. Gusto ka raw makausap. Ma? Narinig mo ba ako? Magpagaling ka, ha? Hintayin mo ako, babalik ako dyan. Promise po, magiging good girl na ako. Hindi na po magiging matigas yung ulo ko. Ma, hintayin mo ako, ha? Babalik ako, pangako. Pa si Mama nasaan? Anak. Pa si Mama nasaan? Anak. Anak. Nagpunta ako dito para makita ko si Mami! Nasa si Mama! Anak. Hindi ka Mama ko! Sabi mo hindi mo ko iiwan! Nangako ka sa akin eh! Nangako ka sa akin, di ba babalik ako? Ito po, sir. Dito po pipirmahan para may tumbas mo ng polis. Bawal! Huwag mo munang paipasa mo si Mama! Pero anak, kailangan nang gawin yan eh. Pa, hindi! Pwede ba siyang mabuhay? Pero Aifa! Bakit pa? Hindi mo ba mahal si Mama? Maghintay na tayo ng kahit ilang oras pa. Sige na ba? Ay naku, anak. Ayoko! Anak, patay na ang mama mo. Kailangan mo nang tanggapin. Halika na. Halika na. Halika na. Aifa! Aifa! Aifa, halika na dito. Hindi! Tanggapin mo na, anak. Anak, kailangan mo nang tanggapin. Paano ba siya Ilayo niyo ito. mabuhay? Sige na, ilayo niyo ito. Dali. Para matapos na ito. Ano ba, Mama? Hindi ba siya mabuhay? Mama! Bakit hindi mo na Sa susunod na magpakailanman, ang dalawang batang milyonaryo nangilaban ng pawi. Kahit anong mangyari sa buhay mo, huwag na huwag kang makakalimot tumawag sa Panginoong Diyos. Punong-puno po ang puso ko ng pasasalamat. Isang malaking dagok para kay Aifa ang maagang pagpanaw ng kanyang ina. Napuno ng puot at pagsisisi ang kanyang puso dahil minsay naging sutil siyang anak sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina. Kaya naman hindi naging madali para kay Aifa ang tanggapin ang maagang pagkamatay nito. Anak. Ipon ko po to pa. Para sa pampa-opera ni Mama. Kaya lang, hindi po ako umabot eh. Alam mo, anak. Naging masaya naman ang buhay ng mama mo eh.
sana pa mas sinipagan ko pa. Kung sana mas marami pa akong trabahong tinanggap. Kung sana mas marami pa akong naipon. Sana naligtas ko yung buhay niya. Sana kasama natin siya ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Sino pa po bang sisisihin ko? Kundi ako lang. Sarili ko lang. Hindi ko siya naagapan. Wala akong nagawa pa. Wala kang kasalanan. Walang may kasalanan. Hindi ikaw. Siguro hindi din ako. Talaga lang, ginusto na ng Diyos na kunin ng mama mo. Tanggapin na natin to, anak. Sakit. Sobrang sakit pa. Sakit. Anak, napag-usapan namin ng mga kapatid mo. Mas mabuti pa siguro, huwag mo nalang panoorin. Bakit ba? Oo, anak, baka hindi mo kayanin eh. Halika, samahan na lang kita sa labas. Hindi pwede pa! Maawa ka na sa akin! Anak! Pero pa, ito na po yung huling pagkakataong makikita ko si Mama. Mawag niyo na po ipagkait sa akin. Nakikiusap po ako sa inyo. Pero anak, ikaw inaalala ko eh. Pa, parang awa niyo na po. Sige na, anak. Anak, mamaya ka. Mahal na mahal ko po kayo. Minsan, nung nabubuhay pa si Mama, di ba sabi niya, gusto niya nating parati siyang kasama. Kaya itong abo niya, ilalagay natin dito sa bahay. Para araw-araw natin siyang kasama. Hindi siya mawawali sa tabi natin. Hindi rin siya mawawali sa mga mahal na sa buhay. Sa susunod na magpakailanman, ang dalawang batang milyonaryo nangilaban ng bawi. Kahit ano mangyari sa buhay mo, huwag na huwag kang makakalimot
tumawag sa Panginoong Diyos. Punong-puno po ang puso ko ng pasasalamat. Pakiramdam ni Aifa ay naging kulang ang panahon upang maipadama sa kanyang ina kung gaano niya ito kamahal. Labis ang kanyang pangungulila sa yumao niyang ina. Subalit sa kabila ng pagsubok na ito, nanatiling matatag si Aifa. Bakit hindi niyo pag-usapan? Para ma-solve niyo. Hindi naman niya ako naiintindihan eh. Nanay ko pa naman siya pero hindi niya ako iniintindi. Ayoko na sa kanya. Hindi na ako uuwi. Hindi sa nakikialam ako Pero, alam mo, Cynthia, maswerte ka nga eh. Kasi may nanay ka pa, may nag-aaruga pa sa'yo, may nag-aalaga pa sa'yo. Samantalang ako, di ba wala na? Kaya alam mo, hanggat buhay pa yung nanay mo, paramdam mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Sa oras-oras na magkasama kayo, ipakita mo sa kanya kung gaano siya kahalaga sa'yo. Kasi lahat ng pagsisisi nasa huli. Kaya dapat araw-araw sabihin mo sa kanya na mahal mo siya at wag na wag mo siyang sasaktan. Magpakailanman.